Hindi pa nga ako dito natatapos yung mga costume na ginawa ko para sa Miss Ilocos Tour. Kaya ngayon, ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong pangalawang costume na ginamit naman ni Miss Cervantes. Kaya ito tunghayan nyo kung paano ko binuo ang lahat-lahat simula sa simula. Unang-una syempre, gagawa muna tayo ng pattern para sa ating mismong top kasi medyo mabusisi yung mga gagawin natin para sa top nitong costume na ito. Kaya naman sinimulan ko na itong tabasin. Tapos ito nga at tinitrace ko na ito dito sa ating itim na rubber slice. Sa mga nagtatanong po diyan kung saan po nakakabili ng ganitong klase ng rubber ay sa mga hardware lamang po. Pero kalimitan po sa Divisoria talaga kami umorder niyan dahil mas marami doon. Kapag hindi po kayo nakakita ng mga rubber dyan sa malapit sa inyo, umorder lamang po kayo online. Kalimitan po makikita ninyo ng mga rubber, tapos Eva foam minsan ang tawag nila. Kaya minsan mag-search din tayo sa online para mas makakita po tayo ng mas maraming choices para makabuo tayo ng ganitong klase ng costume. Sundan nyo lamang po ito mga pinaggagawa ko dito para naman po mas magkaroon kayo ng inspiration at ng tularan para kung paano ginagawa yung mga ganitong klase ng costume. At sa punto pong ito ay naglalagay na ako ng eyelet diyan na pagtatalian ng panalin nitong ating mismong costume. Ilalagay ko po sa comment box yung link kung saan nakakabili ng mga eyelet na ganito para mas may idea kayo na mas magandang gamitin yung ganito na panali sa ating costume. At sa punto pong iyan ay gumagawa na rin ako diyan ng pinakang bottom part na kadugsong ng ating corset na ginagawa. At pagkatapos na yan, syempre ipipesto na natin ito dito sa ating manikin para maikabit na natin yung pinakang bottom part niya. Ganyan po ako gumawa ng mga karaniwang corset para po sa ating mismong costume na ginagawa. Talagang rubber slice po yung mga ginagamit ko tapos stick glue. Pasensya na po kayo sa mga nagsasuggest kung hindi ko po nagagamit yung mga sinasuggest ninyo mga pandikit para dito sa ating rubber slice. Hayaan nyo po kapag dumating po yung na-order ko ng mga pandikit diyan, ipapakita ko po sa inyo yung difference kung paano gamitin yung stick glue tapos po yung pandikit na ma-order ko. Kaya po abang-abang lang tayo. Same procedure nga lang po ng mga ginagawa kong corset yung ginawa ko dito sa aking costume para sa Miss Ilocos Tour representing Cervantes. Kaya naman po alam ko po may mga idea na kayo kung paano bumuo ng ganito, pero depende na rin po sa imagination natin kung paano natin mas mapapaganda yung mga positioning niya ang mga mold na ginagamit natin para naman mas maganda yung kayarian na magawa natin. At syempre, para mas malinis ang ating ginagawa ay kailangan nating ihit gandiyan yung mga talsik-talsik na mga glue. At pagkatapos yan, ipininturahan ko na rin ito ng base na black para naman mas mapaganda yung pagpintura natin itong bronze color na pintura na ganito na metallic. At nasa mga comment box po yung mga ginagamit kong pintura diyan na kung saan nakapag-vlog po ako about diyan saka dun sa mga ginagamit kong mga mold. Kaya po sa mga magtatanong pong muli, puntahan nyo lang po yung video ko para doon para po mas makita ninyo kung saan talaga ako umorder. At pagkatapos ko mapinturahan iyan at lagyan ko nito mga green na gemstones, ay syempre lalagyan na natin yan ng mga maliliit na rhinestones para naman mas mapaganda natin itong costume na ito. O diba ang laki ng difference kapag yung pinipinturahan lang natin tapos binabatuhan natin, talaga namang napapaganda natin ng bonggang-bongga itong costume na ganito. At pagkatapos na yan ay nagpagawa na ako nito mga tassel beads na ganito at pinikit ko na nga ito dito sa mga laylayan ng mga ginawa ko dito sa pinakang bottom part ng ating costume. At ganyan nga yung magiging itsura niya. O diba ang lakas ng dating kapag ganyan yung mga pinagagagawa natin, lalong-lalo na kapag inspired tayo mag-design. At pagkatapos nga nating buuhin yung pinakang pang body nitong ating costume, nandito na ako sa part na gumagawa na ako ng pang neckpiece natin. Kaya naman tunghayan ninyo kung paano ako gumawa ng pang neckpiece na ganito. At kulay white nga na rubber slice ang ginamit ko diyan para naman mas maging vibrant yung color ng ating costume. At pagkatapos na yan, syempre, ay bubuuhin lang natin yung mga ginubit natin kanina para naman mabuo natin yung pinakang front part at saka yung back part ng ating magiging neckpiece. At panoorin nyo lang po yung proseso ng paggagawa ko para po mas matutunan ninyo. At after nga nating mabuo yan, ay syempre ilalagay na natin ito dito sa ating manikin para makita natin kung ano magandang design ang imamatch natin dito sa ating neckpiece para mag-match siya doon sa pinakang body part ng ating costume na ginagawa. At gumupit nga ako diyan itong parang mga palikpik na ganito para mas mapalawak natin yung mismong neckpiece na ginagawa natin. Yan yung magiging base ng mga gagawin nating parang palikpik dahil nga may pattern na binigay sa atin yung nagpagawa. Kaya kailangan natin yun sundin at gayahin. Kaya kalimitan talaga kapag gumagawa tayo ng costume na ganito, kailangan talaga natin gamitin yung ating imagination para mas maganda yung kalabasan ng ating costume na ginagawa. Dahil kung hindi tayo magkakaroon ng imagination na hindi natin mas mapapalawak yung ikakaganda ng ating ginagawang costume,
At minsan magpibuild tayo sa mga design na gusto nating ma-achieve. At ito na nga, ina-assemble ko na itong mga pinaggagawa ko para dito sa ating neck piece. At pagkatapos niyan, ipininturahan ko na iyan ng black at lalagyan ko na rin iyan ng parang metallic gold na pintura para naman mas ma-design na natin siya. O diba, match na match yung pinakang neck piece natin at ang gandang tingnan. At pagkatapos niyan, ay nag-pattern na rin ako nitong magagawa nating pang headdress. May naka-ready na talaga ako na pang headdress natin na pattern. Kaya naman hindi na ako nahihirapan, hindi na ako nag-uuli-uli kung paano ko gawin itong mga headdress na ito. Kaya naman dire-diretso na lang ako sa paggagawa niyan. Matapos kong ang buuhin ng pattern nitong ating headdress, ay nilagay ko na rin ito dito sa ulo ng manikin para naman mas ma-design na natin siya. At isa nga sa mga request nitong ating client ay maglalagay ulit ako ng pinakang basket o sa pinakang tuktok ng headdress natin dahil nga may pattern silang sinusunod at nagandahan sila doon sa mga previous video ko na paggagawa ng mga headdress na ganito. Kaya naman alam nyo na kung paano ko ginagawa ang ganito at naghahabi ako diyan ng pinakang rubber slice para magmukha talaga siyang basket. At kung mapapansin ninyo ay gumawa ako diyan ng mga 3D na nilagay ko sa pinakang gilid nitong ating basket at nung sa pinakang noo ng ating headdress ay naglagay na rin ako diyan ng mga mold na mas magandang gamitin dito sa mga ganitong part. And as usual, pinturahan natin ng kulay black at kulay gold para mas mapalabas natin yung ganitong klase ng color na nais nating ma-achieve. At pagkatapos na yan, syempre, tatatarin ulit natin yan ng mga bato para mag-match siya doon sa pinakang costume natin. Lahat talaga ng part ng ginagawa ko mga costume ay tinatatad ko talaga ng bato para mas maganda siyang tingnan at napakakinang niya sa stage lalo na kapag nairampa na. At para nga mas maging kompleto yung design ng ating headdress, inalagyan ko na ito nitong mga halaman na nabili ko din dito sa amin. At kalimitan nga sa mga parte ng ginagawa kong costume ay pinagtutulong ko talaga diyan yung paggagawa ng aking kapatid ng mga ganitong klase ng manika. Lalong-lalo na kapag wala na talaga akong time at tutukan na. Kaya naman si Obra namang yan na pinagawa ko diyan itong mga manikang ito dahil mas magaling siyang gumawa ng mga ganyan at ikinabit ko na ito dito sa ating headdress. Igurot na manika nga yung pattern ng pinagawa ko diyan at may mga hawak nga silang mga ganito. May nakahawak ng flute, may nakahawak ng bilao na may nakalaman na mga butil ng bigas. Kaya naman mas maganda siyang tingnan. At pagkatapos niyan ay sisimulan ko nang gawin itong pinakang armor natin sa paa at kamay. Kaya naman ganito ang aking ginagawa at alam ko nakikita nyo na ito sa aking mga previous video. Kaya minsan syempre makikita nyo na iyan at alam nyo na kung paano yan gawin. At sa mga bagong follower ko na medyo hindi pa familiar dito sa mga ginagawa ko ay yung mga ginagawa kong costume ay binibasean ko muna ng black na color tapos binibinturahan ko ng metallic bronze or gold na pintura. At andito na nga ako sa part na gumagawa na ako ng mismong backdress natin at mga ganyan ng kawad yung ginagamit ko diyan. Hindi ko alam kung ilang millimeters yan basta't meron po dito nabibilhan sa amin. At nilagyan ko na rin ito ng mga basket dito sa magkabilang dulo dahil yun nga ang request ng ating client at ganyan nga magiging itsura ng pinakang base ng ating backdress. At para makumpleto yung design ng ating basket dito sa magkabilang gilid ay syempre lalagyan natin yan ng ating mga mold para naman mapinturahan natin ng itim at mapinturahan na rin ng metallic gold para mag-match siya doon sa mismong costume natin. At ginagawa na nga ng ate ko diyan yung pinakandamit ng ating igorot na mga nakalagay dito sa ating backdress dahil may manika tayo nakalagay sa backdress at sa ating pinakang headdress para mas mag-match siya. At nilagyan ko na nga ng konting halaman itong likod ng ating backdress para maging kompleto na siya at ito na nga yung kinalabasan ng ating ginawang costume. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang aking page at i-share ang ating video. Kaya naman po, salamat sa panonood. See you sa my next videos. Bye!